Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa Filipino ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng diksyonaryo. Unang markahan, ika-4 na linggo, aralin 2. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakakagamit ng diksyonaryo. Pagsasanay, sundin ang sumusunod na direksyon mula 1 hanggang 4. Gawin ito sa iyong kwaderno. Bilang 1, gumuhit ng 4 na magkakadikit na bilohaba o oblong paikot. Bilang 2, kulayan ito ng pula. Bilang 3, sa gitna ng mga bilohaba o oblong, gumuhit ng isang bilog. Bilang 4, kulayan ito ng dilaw. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Gumuhit ng bilohaba 1, 2, 3, 4, at kulayan ito ng kulay pula. Sumunod, sa gitna ng mga bilohaba, gumuhit ng bilog at kulayan ito ng kulay dilaw. Mahusay mga bata! Balik tanaw. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1, ano ang tawag sa pinuno ng isang bansa? Ang tamang sagot ay D. Bilang 2, ilan ang pantig ng salitang mapagmahal? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Ang tamang sagot ay C. Bilang 3, mahilig manood ng palabas si nanay sa YouTube. Ang salitang hiram sa pangungusap ay blank. A. Manood, B. YouTube, C. Palabas, D. Nanay. Ang tamang sagot ay B. Bilang 4, alin sa mga sumusunod ang pinantig sa 3? A. Guro, B. Mangangahoy, C. Doktor, D. Bombero. Ang tamang sagot ay D. Bilang 5, si Ginang Zobieta ang aming guro. Ano ang daglat o pinaiksing salita ng may salungguhit? Ang tamang sagot ay A. Magaling mga bata! Nakakita na ba kayo ng diksyonaryo? Alam nyo ba kung paano gamitin ito? Paano kaya gamitin ang diksyonaryo? Pagmasdan ang mga larawan at buuin ang salita.
Ano ang mabubuo nating salita? Ito ay diksyonaryo. Bakit kailangan gamitin ang diksyonaryo? Kailangan nating gamitin ang diksyonaryo upang malaman ang kahulugan ng mga di kilalang salita. Tingnan ang mga salitang nakapaloob sa isang pahina ng diksyonaryo. Tingnan ang mga salita at kahulugan nito. Sa pamamagitan ng pagtingin ng kahulugan, makikita at mapipili mo ang angkop na salita para magamit ito. Napapadali ang paghahanap ng mga salita sa diksyonaryo sa tulong ng mga pamatnubay na salita. Matatagpuan ito sa gawing itaas ng diksyonaryo. Ang salita na nakasulat sa kaliwa ang unang salita sa pahina na binibigyan ng kahulugan. Ito rin ay nakaayos ng paalpabeto mula A to Z. Ang salitang buslo ay matatagpuan sa patnubay na salita na nagsisimula sa B. Ang unang tatlong letra ng salitang buslo ay bus na nasa pagitan ng salitang busilak at butbot. Ang unang tatlong letra nito ay bus na nasa unahan ng alpabeto at ang salitang butbot naman ay but na matatagpuan sa hulihan dahil ang letrang T ay nasa hulihan ng letrang S. Ang wastong pagpapantig ng salita ay maaari ring makita sa loob ng diksyonaryo. Gawain 1. Gamit ang diksyonaryo, ibigay ang kahulugan ng sumusunod na salita. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Bilang 1. Balaraw. Ang tamang sagot ay matulis na patalim na magkabilaan ang talim. Bilang 2. Balahibo. Ang tamang sagot, manipis at malambot na buhok sa katawan ng tao. Buhok na bumabalot sa katawan ng hayop. Bilang 3. Balat o balat. Ang tamang sagot, marka sa katawan mula pagsilang. Iyan ay balat. Pinakataklob o balot ng laman ng isang bagay, may buhay man o wala. Yan ay balat. Bilang 4. Balangay. Ang tamang sagot ay pangkat ng mga tao sa isang puok. Malaking bangka na gamit sa pagtawid ng karagatan ng mga sinaunang Pilipino. Bilang 5. Balani. Ang tamang sagot ay uri ng mga pangyayaring pisikal kabilang ang pagkaakit ng batubalani sa bakal at nauugnay sa dumadaloy na kuryente. Kakayahang umakit at bumighani. Gawain 2. Basahin at unawain ang mga katanungan. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa kwaderno. Bilang 1. Anong tawag sa dalawang salita
na nasa itaas ng bawat pahina na nagsisilbing gabay upang mas mapadali ang paghahanap ng salita. A. Kahulugan. B. Pamatnubay na salita. C. Gabay na salita. D. Baybay na salita. Ang tamang sagot ay B. Bilang 2, ang organo ay napapaloob sa patnubay ng salitang blank. A. Ngisi, orkestra. B. Ngungo, nguso. C. Optiko, ostiya. D. Ngunit, obra. Ang tamang sagot ay A. Bilang 3, alin ang hindi impormasyong makikita sa diksyonaryo? A. Pamatnubay na salita. B. Tamang pagbaybay ng salita. C. Paghahanap ng hanap buhay. D. Paghahanap ng kahulugan. Ang tamang sagot ay C. Bilang 4, pag-aralan ang talatinginan. Ano ang kahulugan ng salitang butaw? A. Maputi. B. Halughog. C. Ambag. D. Hulugan ng sulat. Ang tamang sagot ay C. Bilang 5, anong bahagi ng pananalita ang salitang buslo? A. Pangalan. B. Pandiwa. C. Panguri. D. Pang-abay. Ang tamang sagot ay A. Pangalan. Magaling mga bata! Gawain 3. Bilugan ang titik ng patnubay na salita kung saan matatagpuan ang mga sumusunod na salita. Bilang 1. Pamahalaan. A. Pan, puso. B. Pamana, pamunas. C. Pamagat, paham. D. Pakal, palabok. Ang tamang sagot ay B. Bilang 2. Eskwelahan. A. Eksperto, extension. B. Eskwela, esplikasyon. C. Eskape, eskuwalado. D. Espontanyo, estima. Ang tamang sagot ay B. Bilang 3. Himbing. A. Hamon, hibang. B. Hugot, huli. C. Hilot, himlay. D. Himas, himay. Ang tamang sagot ay C. Bilang 4. Gulantang. A. Gulat, gumuho. B. Gulo, hasa. C. Gulugod, guyabano. D. Gulaman, gulamit. Ang tamang sagot ay D. Bilang 5. Kaklase. A. Kakintalan, kakimite. B. Cactus, kalabasa. C. Kailangan, kainan. D. Kampay, kamuntik. Ang tamang sagot ay A. Tandaan, ang diksyonaryo ay isang aklat na nagbibigay kahulugan sa mga di kilalang salita, wastong baybay at wastong pantig. Pagtataya.
Hanapin sa mini diksyonaryo ang kahulugan ng mga salitang nasa loob ng kahon. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, sandigan. Bilang 2, matatag. Bilang 3, alagaan. Bilang 4, lungkot. At bilang 5, tagumpay. Mahusay mga bata! Karagdagang gawain. Gamit ang diksyonaryo, ibigay ang kahulugan ng sumusunod na salita. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!